Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Napabuyan na ako nung nakita ko yung puwerta ko mismo nasa camera. Ako nahihiya sa sarili ko. Ano ang point niyan? What is that supposed to show? It's clearly a basic violation of human rights. Mas masahol ka pa sa kriminal na itinuring. Masasabi natin parang torture eh. Ang issue dito kasi, hindi naman convicted yung babae. Nawala na sa isip ng warden that he's dealing with innocent women. Kung nag-eksperimento ka, marami nang lumapit sa tanggapan namin, sinumbong ka. Pambababo yan. Tuldukan mo na. Ako na nagsasabi, tanggalin mo na. Ito ang kontrobersyal na butas. Sa loob nito, makikita ang isang kamera. Sadyang iniilawan kung saan ikay uupo ng walang saplot. Ginawa ito para masilip ang puwerta ng isang babae. Para makasiguro na walang itinatagong isang stick na sigarilyo o anumang illegal na droga na ipinagbabawal sa loob ng kulungan. Ganitong sistemang ipinatutupad sa mga kulungan sa ibang bansa para makasigurong walang anumang illegal na kontrabandong ipinapasok sa kulungan. Ang mga preso isinasailalim sa body cavity search. Maselan ang prosesong pinagdadaanan ng body cavity search. Sa loob ng isang pribadong silid, pinaghuhubad ang isang individual. Saka sisiyasatin ang lahat ng butas ng katawan mula tenga, bunganga, hanggang sa maselang parte ng katawan. Sa Pilipinas, sa malalaking kulungan tulad ng National Bilibid Prison sa Muntinlupa, mahigpit ang prosesong pinagdadaanan ng mga dalaw. Bukod sa inspeksyon sa mga dalang gamit, ipinaamoy din sa mga sniffer dog. Ang problema ng illegal na droga, malalim ang ugat hanggang sa loob ng bilibid at sa mga city jails sa bansa. Malaking role din ng BJMP sa Bureau of Corrections yan. Umabot hanggang bilibid yung proving ko. Ngayon, miski yung bilibid chief, walang magagawa dyan. Kasi yung kanilang networking, the most magagawa is kung coordinate ko, i-monitor niya at pagsabihan tumigil. Pero sa Pasay City Jail, inirereklamong kakaibang inspeksyon sa butas. Mula Martes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, dagsa ang pila ng mga misis at kamag-anak ng dadalaw sa mga presong nakakulong. Isa sa kanila si Lani. Ang mister ni Lani nakakulong sa kasong Section 11 or Possession of Dangerous Drugs. Hinagpis ni Lani araw-araw sa pagbisita niya sa mister, isinasailalim siya sa kakaibang body search. Nung mga time na tumatagal na ako, bad na ako lahat. Magmula sa damit, hanggang sa panty. Talagang asin wala. Tapos, patutuwarin ka nila. Hindi mo alam kung tuwad ang gagawin mo. Ibo ka nila, ibo ka mo maigi. Pag hindi pa sila kontento, hawakan ng kamay, itataas pa talaga yung pinaka sa likod ng puwet. Kahit wala namang nakalagay, sabihin nila meron. Pilitin talaga nila pag nakakita sila ma'am ng parang kulay puti, sabihin nila siya buraw o kaya sigarilyo. Iminawestra nila ni kung paano ang kakaibang posisyong ipinagagawa sa kanya tuwing sumasailalim sa body cavity search. Uupo talaga kami. Talagang kailangan nakaganon ka kasi ang hirap kaya ma'am ng ganyan itsura mo.
Tapos saka ganun ka saka, syempre kailangan itukod mo yung mga kamay mo. Yung pahirap na ginagawa nila sa amin. Pero ang higit na kinasasama ng loob ni Lani, ang pagkuha ng video sa kanyang puwerta habang isinasagawang body cavity search. Hindi pa sila nakontento at naglagay na sila ng CCTV. Nababuyan na ako nung nakita ko mo yung puwerta ko mismo nasa camera. Ako nahihiya sa sarili ko. Di bali kung wala silang kapatid o kaya mga anak, di ba? Paano kung sa kanila mangyari yun? Baka hindi lang iyak ang gaabutin nila. Halos mawala ng dignidad sa sariling pobreng misis na si Lani sa kahiyang sinapit. Wala talagang karapatan yung warden na tanggalan siya ng kahit ano sa mga dignities and protections sa human rights ng tao. Parang nawala na sa isip ng ating warden that he's dealing with innocent women. Sa babae, ang sakit nun. Diba? Nakaka-degrade yun. So, hindi dapat ginagawa to. Pag ang body search, ang purpose lang nito is para ma-prevent na yung kontrabando ay makapasok doon sa loob ng jail. So, kung sasabihin mo na araw-araw sa lahat ng bisitang babae ginagawa to, doon pa lang may presumption na hindi regular ang ginagawa ng mga officers. Para sa kapakanan ng mister na kakulong, hinahayaan ni Lani na araw-araw silipin at kunan ng video ng mga jail guards ng Pasay City Jail ang kanyang puwerta. Kailangan kung ano sa kanila, baka pag-initan nila yung asawa ko, o kaya maban ako. Konting pagkakamali dun, ban. Yun ang inaano ko, ma'am, kaya pikit mata na lang ako na tinatanggap yung pinapagawa nila. The mere fact na wala silang choice is already a loss of dignity. Tapos gagawa ka pa ng mga kaparaanan na mas lalong ikaiiyak ng tao, hindi ko na nga alam kung anong itatawag ko doon. Just to see your relative inside the jail, sasailalim ka sa ganitong klaseng body cavity search, torture ang dating sa akin. Dadalaw lamang sa asawang nakakulong sa kasong pagdala ng iligal na droga. Pero pakiramdam ng misis na si Lani, kriminal na rin ang turing sa kanya sa loob ng Pasay City Jail. Dahil sa sistemang pinatutupad kung saan kinukuna ng video habang ininspeksyon ang kanyang puwerta. Nakaupo kang parang palaka. Ito yung pinaka-camera nila. Kinundina ng ilang individual na sumusuporta sa karapatan ng mga kababaihan, maging si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales ang sistemang ipinatutupad sa loob ng Pasay City Jail. Ang ganitong sistema, malaking issue para sa kanila. Ang katawan mo, sa iyo yan. The right to privacy, yung pag-alaga mo sa sarili mo. Sa sarili mong katawan, dapat ginagalang mo yan. At hindi binababoy, hindi binabastos, hindi pinaglalaroan. Hindi tayo ganun kaliberated eh. Lalo na ngayon na hindi mo kaano-ano, walang dahilan para makita yung mga private parts mo, masyadong degrading sa babae yan. Feeling mo, na-rape ka na eh, kahit hindi ka pa na-touch. Kasi feeling mo, buong pagkatao mo, nakita na. Parang buong kaluluwa mo, wala ka na itatago. Para sa aming mga women advocates, parang palagi na lang nadadown yung mga women. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. Ang laking problema nung machong kaisipan na nakikita natin sa justice system, lalo na pag ito ay mga pulis na, mga warden, no? Nakadisturb ba? Para sa mga kababaihan, nakakabahala kung may patutupad sa lahat ng city jail sa buong bansa ang ganitong uring sistema, lalong-lalo na kung pinagsususpetsahan pa lamang isang dalaw na bisita. Pinaghihinalaan mo lamang na magdadala siya ng droga doon sa asawa niya. Di ba? So in that way, you already violate her privacy. That's a violation of one's privacy. Tinatrato nilang suspects. Kasi kung ako lang na nakikita ko, halos naawa ako. Okay na ako doon eh. Kailangan taasan ang security at tignan kung maayos naman lahat ng pumapasok. Payag ako doon. Pero linagay mo na nga siya sa sitwasyon na wala akong choice. Kung hindi magpa-kap-kap sa'yo, kung hindi magpa-examine sa'yo, the mere fact na wala silang choice is already a loss of dignity. Mas masahol ka pa sa kriminal na itinuring. Yung kriminal nga, hindi ka naguhubad ng ganyan. Bisita lamang ito.
Pero na-subject na sila sa ganitong klaseng masasabi natin parang torture eh. Sa Standard Operating Procedure na inilabas ng BJMP patungkol sa body search sa mga bisita sa kulungan, sagradong ipinag-utos ang pagrerespeto sa dignidad at karapatan ng isang individual. Kinakailangang manatiling pribado at confidential ang prosesong body cavity search. Dapat din itong isagawa sa isang pribadong silid sa pagitan ng dalaw at jail guard lamang. Wala pa rin substitute sa atin sa pagsasearch na tao pa rin eh. We don't just rely on camera or on anything. But then, turuan mo lang ng maayos ang mga tao. Makikita mo yung dapat mong makita. Nilinaw din sa Standard Operating Procedure ang mga bagay na iniingatan huwag makapasok sa loob ng mga kulungan tulad ng illegal na droga, mga deadly weapon at mga pangpasabog. Bawal din ang mga kontrabandong hindi naman illegal sa ilalim ng batas, subalit maaaring subject ng pulisiya sa bilangguan tulad ng cellphone, alahas, alak at sigarilyo. Ayon sa BJMP, bibihira o halos wala silang naitalang kaso na itinago ang mga nabanggit na kontrabando sa loob mismo ng maselang bahagi ng katawan ng tao. Sa experience natin, sa mga records natin, wala pa naman tayo nakita sa katawan. Sa nakikita natin, sa mga nahuli natin, maliliit lamang ito. Maaaring sabihin natin na kailangan lang, parang hindi pa lubos na natanggal sa kanila yon. Kaya parang gusto lang nilang gumagawa. Kaya naman para sa mga individual na nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan, maaring may ibang pakayang warden na nagpatupad ng paggamit ng kamera sa pagsilip sa puwerta ng mga babaeng dalaw. Kung sasabihin mo na araw-araw sa lahat ng bisitang babae ginagawa to, doon pa lang may presumption na hindi regular ang ginagawa ng mga officers. At kung ang isang tao ay naisip na okay lang yan, di ba may problema tayo dun sa tao? And for all intents and purposes, it's not even yung baka may sumisilip kaya masama. The very act itself is to me a violation of one's privacy, a violation of one's human right. Ang inirereklamong butas sa loob ng Pasay City Jail kung saan sinisilip ang puwerta ng isang babaeng dalaw gamit ang kamera. Ang naging sentro ng kontrobersiya sa mga individual na nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Kilos prontong sinilip ng Bitag Investigative Team ang inirereklamong butas sa loob ng Pasay City Jail. Ipinakita ni Jail Warden Clint Russell Pangeres ang sistema at teknolohiyang 2 linggo pa lamang niyang natutunan mula sa bansang Malaysia. Hindi ko siya masasabi CCTV pero it's a camera with monitor. Nakita ko yan nung ako ay nag-training sa Malaysia na meron kaming training doon. Ganyan ang kanilang ginagawa eh. So nag-improvise din kami na ginagaya ko yon. Dito, makikitang isang malaking kahon kung saan pinauupo at pinabubukaka ang mga dalaw na sumasailalim sa body cavity search. Sa loob ng kahon, makikita ang isang butas na inilawan ng bombilya. Sa loob nito, ang kamera. Sa katabing lamesa, makikitang isang maliit na monitor. Pinaliwanag ni Warden, hindi recorded ang anumang nakunan ng kanilang CCTV camera. Ano na siya, monitor lang talaga. At camera at monitor. Walang record. At walang ibang nakakita kundi yung tao na nasa loob lang din, na sumasama. Yung nagsisearch lang din. Hindi din daw nababastos ang mga misis na nabibideo ang maselang bahagi ng katawan habang sumasailalim sa body cavity search. Meron sigurong ganon, pero hindi siguro purpose na pagtawanan yung sinesearch. Kasi sarado man din yun, yung kwarto. Dagdag ni Warden, merong prosesong dinadaanan ang mga dalaw bago makarating sa selda ng kanilang mister o sino mang mahal sa buhay na nakakulong sa mga city jail. So, ang process namin dyan, dinadaan sila sa gate. Then, subject for searching. Pero hindi sila lahat talaga sinasubject for
cavity search. Pero lahat sila is subject to searching. Meron nga kami sa taas, yung mga preso din, at mga report din galing sa police na subject for yung suspect din namin na nagdadala ng contraband, gaya ng shabu or cigarette. So, once na may mga report sa amin na ganun, sinasubject namin sila sa cavity search. Ang cavity search kasi yung thorough search na uhubaran ka. So, ang ginagawa na lang ng aming intel tsaka ng aming searcher, kung sino lang yung suspect namin na magdadala ng contraband, yun na lang aming kinakavity search. Hindi din daw pinag-iinitan si Lani. Maging lahat na misis ng araw-araw ay sinasalang sa kakaibang body cavity search. Ang mga impormasyon mula daw sa kanilang info reference, mga tips sa mga asset na preso sa loob ng kanilang kulungan. Mga informant namin na inmates din. Inmate din. So may inmates kayo na bababa para sabihin niya, Kinakausap sir na, kinakausap niyo. na ito yung suspect na Alright, sige. ito yung So, paano ngayon? So, nagbibenta dyan sa taas. paano pag maganda yung suspect, asawa o girlfriend ng preso, nakaukulong, tapos sinabi, yan, nagdi-distribute ka. Bakit info reference? Maniniwala ka ba ron? Hindi naman Because of nakalagay. the information, paano mo pinaprocess yung info reference intel tungkol dun sa individual na yung preso sa loob, nandito naman. Anong kinalaman niya? Nakikita niya ba? Bakit? Nag-aabang ba kayo kay Petra at tuwing susunod na dalaw niya, suspect na siya, nakita na niya, na-monitor na siya ng preso? Yun bang info reference niya? Hindi mo pwedeng i-presume na guilty yung isang tao ng isang krimen hanggat wala kang napapatunayan. With more reason na visitor lamang ito. Pag-iisipan mo, meron ditong report na meron kang dala. Hindi. Hindi pwedeng sabihin na by me report, meron tong dala. Hindi. Ang una mong gagawin bilang miyembro ng BJMP, okay? I-search muna ang bag, yung body niya, no, without requiring na maghubad siya. Or ipakita niya yung ari niya sa'yo. So, hindi ka muna doon dadating. Kasi hindi sila kriminal. Pero ayon sa pamunuan ng BJMP, sa PDEA at sa PNP Anti-Illegal Drugs, nagmumula ang info reference at hindi kung sino-sino lamang. Meron ho tayong close coordination with the local anti-illegal drugs, station anti-illegal drugs. Kaya from time to time ho, lalo na kapag kayan identified yon, kaagad meron tayong networking sa kanila, nagfi-feed din ho sila sa amin. Tayong tinatawag na pinigting natin intelligence network natin, yung mga identified na natin na meron tayong partnership with other agencies, yan, sa PDEA, sa PNP, na kung saan tinitignan natin kung sino yung mga dumadalaw, kung sino yung mga nila, para sa ganun, tuloy-tuloy kung hanggang sa loob ba ay nasusundan pa sila or what. Kasama sa ating sistema yun. Yung information report, ito yung mga nakukuha ng ating mga operatiba, mga intelligence operatives sa field, coming from the informant, coming from the community people. Meron tayo kasing PNP 117. So yung phone information. Meron din tayong text 2920. So informat din yun. Meron din tayong anonymous call. No? Meron din tayong anonymous letters coming from anonymous informant. So, yung lahat ng mga information na yan, lahat yan ay information report. Inforep in short. Sa patuloy na pag-imbestiga ng bitag, nadulas si Warden sa tunay na pakay sa paggamit ng kamera para masilip ang puwerta ng mga dalaw. Ang hinahanap ni Warden, hindi sa sachet ng shabu, kundi stick ng sigarilyo. Kalamitan, mas marami kaming nahuhuli, sigarilyo. Sigarilyo? Nilalagay nila. Sigarilyo na, marijuana? Hindi, Sigarilyo? yung sigarilyo sir, yung Marlboro, Philip Morris. Alright, bakit kinakailangan ilalagay yung sigarilyo sa kwarto? Kasi bawal dito ang sigarilyo. Bawal. Ngayon, dahil binawal namin ang sigarilyo based doon sa policy ng aming bureau, Lahat ng mga inmates bawal. Yes, sir. Bawal ang paninigarilyo sa loob. Bawal. Pero okay magbenta sa loob.
Bawal din. So wala talagang pwede mag-yosi sa loob. Wala. Yung mga addict sa COC, mamatay ka sa dito, reform ka, hindi ka na pwede manig. Mamatay ka sa nicotine. Kaya yun sir ang pinapalusot nila kasi nagmamahal sila ng isang sigarilyo na bibenta nilang 50 pesos hanggang 100. So yun ba ang dahilan kung bakit meron kayong camera para maghahanap ng sigarilyo sa puerta ng babae? Isa rin yan sir. Kasi Anong number one? Droga, shabu, or sigarilyo? sa ngayon sir, ang pinakamarami namin nahuli sigarilyo. Ayon sa pamunuan ng BJMP, sa mga entry at exit points lamang ng bilangguan pinapayagan ang paglalagay ng CCTV camera at hindi sa mga pribadong silid kung saan sinasagawa ang body cavity search. Yung CCTV para pagpasok doon, para makita yung pasok ng tao. Kung sakaling meron kang tao sinusundan at nakita mo pumasok sa ganun, pwede mo i-replay yun. Ang hindi ho, walang CCTV yung fire break namin kasi babae sa babae naman yan, lalaki yan sa lalaki. Kung sakaling may nahuli ho dyan, ang desk officer naman, kaharap naman lahat yun dahil naman kalakihan yung mga jails natin. Aminado ang warden ng Pasay City Jail na wala pang timbre sa mga tataas na opisyal ng BJMP ang 2 linggo pa lamang niyang experiment. Maging ang mga babaeng jail officers sa Pasay hindi maipintang itsura kung sasang-ayon kay warden o sa bitag maniniwala. Sa ngayon sir, hindi ko pa na-survey kasi bago pa lang yan eh. Alright, sige. So baka by next meeting namin, aanon ko sa kanila lahat kung ano ba ang mas prepare nyo. Okay, sige. Paglilinaw ng Commission on Human Rights at si Attorney Claire Castro, pwedeng tumanggi ang sinumang sumailalim sa body cavity search. Maaari din silang payagan makabisita sa kamag-anak na nakakulong sa kabila ng kanilang pagtanggi. Kapag ikaw ay visitor, dapat alamin mo na ikaw ay may karapatan tumanggi. Okay? At kung ang pagtanggi mo naman ay may valid reason ka, kasi alam mo wala kang dala at wala silang nakapkap sa bag mo, wala silang nakapkap sa katawan mo, at ikaw ay pinagbawalang bumisita, pwede kang magsumbong sa Commission on Human Rights. Maraming mga batas na mapapakita yung clear violation yan. Yung basic right natin, the right to human dignity, inviolable yan eh. Yan ay pagkatao ng bawat mamamayan, bawat persona, bawat individual. Kahit na kailan, hindi yan dapat ginagalaw, hindi mo dapat binaviolate yan. Bukod sa kasong paglabag sa karapatan pang tao, maaari rin magsampang kasong administratibo sa warden. Maging sa jail guard na hindi magpapapasok sa dalaw na ayaw sumailalim sa body cavity search. Kasi karapatan mo na dumalaw sa iyong mga kamag-anak, pwede ring makasuhan ng administrative case or complaint yung mga officers na nagbabawal sa iyong dumalaw dahil ayaw mo magpa-body cavity search. Dahil walang batas o anumang memorandum circular mula sa BJMP na nag-uutos sa paggamit ng kamera sa pagsasagawa ng body cavity search at pagsilip sa puwerta ng mga misis ng dalaw, tinuruan ng bitag si warden kung ano ang tama. Dahil lamang sa sigarilyo, gumawa kayo ng butas na dyan, tapos sisilipin yung butas sa puwerta ng babae. So, akala ko sa droga, ito mas masahol pa dahil lamang sa yosi, sigarilyo lang, hinahanap niya. Ang babaw naman. Maliban na lamang kung meron kang ibang pakay na medyo may pagka, sabihin natin, abnormal ang isip, na bakit kinakailangan mo? Body cavity search yan, yosi lang, sus Mariosip. Gagawa ka pa, gagastos ka pa ng camera. So, ako sa'yo, tanggalin mo na lang yan. Ang pakikipag-usap kayo sa'yo, personal, professional, walang galit, pero madiin ang aking sinasabi. Para mo nang awa sa sarili mo, buwagin mo na, tanggalin mo. Yes, sir. Hindi ako alis hanggang di ko nakita yung binubuwag mo. Simula ngayon, huwag mo nang gamitin yan. Gamitin mo mga babae, gumawa ng cavity search. Nang sa gayon, hindi mahihiya ang babae sa kapwa babae. Ako na nagsasabi, tanggalin mo na. Yes, sir. Para nang sa ganon, ora mismo gusto ko makita, huwag mo nang eksperimentohan ng isang bagay na hindi sang-ayon, ha?
Ayan, nakaano. Hindi na namin palalagpasin pa itong kapalpakan na to na gumagamit ng camera sa ganasang body cavity search. Pumayag yung warden na tatanggalin niya bago pa man sumabog itong malaking issue na to, tinugdo ka na namin sa bitag. Itong sistema na itong body cavity search using camera, para sa akin, malinaw. Pambababoy, pambabastos sa kababaihan. Hindi pwede sa sibilisadong lipunan na gagamitan ng isang gadget na camera para lamang siguraduhin na may dalang sigarilyo pala, hindi pala talaga droga ang kalang nahuhuli sa lintek na camera na yan. So ako na mismo ang nagsasabi, tanggal at tinanggal naman. Experimental pa lang, hindi pa pala aprobado. Ang mali ng warden, hindi siya humingi ng pahintulot sa kataas-taasan at nag-conduct ng survey sa mga kababaihang lady guard, dito mga lady guard na to, na posible kahit sila mismo naghihimumutok. Sa mga klaseng sistema na to, walang puwang para sa ating lipunan ang sino man ang gagamit itong klaseng estilo na procedure. Procedure na hindi tinatanggap sa normal na lipunan. Sinakabili-kabili search, hindi mga suspect, mga bisita. At kung sigarilyo lang naman makikita sa loob ng puwerta ng babae, hindi droga, mas malaking kapalpakan. Droga man o sigarilyo sa loob ng puwerta, hindi pa rin dahilan para gumamit ng ganung klaseng sistema pagbabody cavity search. Kaya para sa amin, tinuldo ka na namin, hindi kami aalis hanggang hindi namin nakikita na ito'y binuwag. End of story.